Magandang araw po. Ako si Attorney Claribel Lucila at dito sa ating channel tinatalakay natin ang mahalagang issue sa batas sa paraang malinaw at madaling maintindihan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang papel ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ang tatlong uri ng pananagutan ng mga opisyal sa paggamit ng public funds. Paalala lang po, this video is for educational purpose only and does not constitute legal advice. Ano nga ba ang ICI? Ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ay tinatag sa bisa ng Executive Order No. 94 noong September 11, 2025 upang magsagawa ng independent fact-finding investigations sa mga proyekto ng infrastruktura ng pamahalaan simula taong 2015 onwards. Layunin nito na labanan ang katiwalian at korupsyon upang imbestigahan ang maling paggamit ng pondo, sobrang presyo at iba pang irregularidad sa mga flood control at iba pang proyekto ng infrastruktura ng gobyerno. Layunin din nito na panagutin ang mga may sala upang magrekomenda ng pagsasampa ng kriminal, civil at administrative cases laban sa mga tiwaling opisyal, empleyado ng gobyerno at maging pribadong individual na sangkot. Kasama din dito ang protektahan ng interes ng publiko upang tiyakin ang kaligtasan, ari-arian at kapakanan ng mga Pilipino na madalas naaapektuhan ng sakuna kapag ang mga proyekto ay hindi maayos o puno ng anomalya. Isinusulong din ng ICI ang transparency at integridad upang ibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno sa pamamagitan ng pagtitiyak ng katapatan at integridad sa serbisyo publiko at magsumite ng mga reforma upang magmungkahi ng mga corrective actions at legislative measures para mas mapabuti ang pagpapatupad ng mga proyektong infrastruktura sa hinaharap. Ang tatlong uri ng liability ng opisyal. Kapag may kinalaman sa paggamit ng public funds, may tinatawag tayong threefold liability rule. Ibig sabihin ng isang government official or employee ay maaaring managot sa tatlong paraan ng sabay-sabay. Una, ang criminal liability. Kapag may paglabag sa Revised Penal Code o Special Penal Law gaya ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Halimbawa, kung may katiwalian, pwedeng makasuhan ng graft o malversation. Pangalawa, civil liability. Sakop dito ang obligasyon na ibalik ang perang nawaldas o nawala. Ayon sa Civil Code, ang sinumang nakapinsala sa gobyerno ay kailangang magbayad o mag-reimburse. At pangatlo, ang administrative liability. Ito naman ang pananagutan sa ilalim ng Civil Service Rules at ng Ombudsman. Pwedeng masuspende o matanggal sa serbisyo ang isang opisyal na lumabag sa ethical standards o neglect of duty. Ang ICI at iba pang oversight bodies ay nagsisilbing bantay para matiyak na ang bawat piso ng pondo ng bayan ay napupunta sa tamang proyekto. Mahalaga rin nating tandaan, ang pananagutan ng opisyal ay hindi natatapos sa isang proseso lamang. Kahit madismiss sa korte ang kaso, maaari pa ring managot sa civil o administrative liability. Ang aral dito, ang paggamit ng public funds ay may kasamang mabigat na responsibilidad. May mga mekanismo tulad ng ICI para siguraduhin na may transparency at accountability. At para sa mga government employees at opisyal, tandaan, threefold liability: criminal, civil at administrative. Kung may natutunan kayo sa ating discussion, i-like ang video na to, mag-subscribe at i-share para mas marami ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa batas at pananagutan ng mga opisyal sa paggamit ng public funds. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.